our live session, and we talk about the unapproved FDA products in the markets and its effects on our bodies and health. This channel provides you inspiration, information, and entertainment. Catch us every Friday at 3 p.m. on Glochu's Facebook page for you to raise your concern and chicas live. You may also visit our podcast videos on YouTube. This is your sister Kat, and I'm Alena. I'm Ines. And I'm Hillary. Jean, And this is the Glochu's Podcast. Anyways, ladies, you look gorgeous today, ah. Ang ganda, maliit na bagay. Kami lang to. So, anyway, ladies, we all know naman na skincare and makeup are essential to us, diba? Especially sa ating mga girls. Minsan ganda tayo din. diba? Minsan nga, it became necessity to us. And it's super dami online and everywhere na pwede natin siya ma-purchase. Yeah, especially online. Pero ladies, it's quite alarming purchasing in online kasi nga nasasabi doon, budget-friendly daw and effective pa daw. And also hindi siya FDA approved, so medyo nakakatakot siya gamitin, lalo na sa skin and health yung epekto niya. Iba talaga ang pagiging broke. Danas ko yan eh. So alam naman natin, di ba, likas ka sa mga Pilipino ang pagiging chismosa. Oo, yes. Kasi Parang sa lahat ng nakikita natin sa social media, may mga chismis, di ba? True. Have you ever tried using not FDA approved products? Oo, kasi marami yan online eh. Hindi naman natin sure na yung mga nagagamit pala natin is not FDA approved. Oo, di ba? Kasi di ba, ang dami mga influencers na Yes. Naghihikayat Oo, sila. gumamit ng product At saka na yung yun. mga products online, natatarget talaga nila yung mga target buyers nila. So, Yes. quite alarming yun, ha? OMG guys, I saw it in online. Alam niyo ba yun? Maraming mga affordable nga na mga products na binibenta sa Uy, online. true yan. You know, I'm kinda happy kasi as a student, I can afford what I want and needs. And also, it's convenient for me. Yeah. Through the fire sister, hindi na natin need bumiyahe or papumunta sa mga groceries para lang mag-purchase or bumili ng product na yun. Yeah. Kasi check out na ng check out! Meron online. And less pa dyan ang papamasahe mo kasi nasa bahay ka lang, di ba? Yes! Mura na, saan ka pa, di ba? Oo. They're everywhere. Like, seriously, have you seen my it lately? Yes! Oo Oo naman. naman. It's a wild west of questionable supplements, di ba? And miracle cures. Nakakatakot yung isipin. Yes, parang game of spot din na for products. Except the price isn't a funny. Baka sakit sa tiyan or baka mas malala. Baka nga ngayon masakit siya ito eh. Oh my, parang I'm scared naman to try it. What if it attacks your internal organ? Super hard naman Kasi, naman. since oral supplement pa naman yun. So, bakit ba ito prevalent kayo? Di ba kahit ang ang scary niya? Bakit nga ba? Oo nga, bakit nga ba prevalent ang product mo? Kasi according sa study na nabasa ko, a study from JAMA Network open look at dietary supplements from 2007 to 2016 and found almost 800 with unapproved ingredients. Grabe yun! Dami. Yes, halos 820% had multiple unapproved ingredients. Those unapproved ingredients, like uninvited guests sa party. Parang ako, nung hindi ako invited pero pumunta pa rin. Parang nakikinom siya Guys, matag-sharon pa yan. Yes! In short, they crush the pan and cause chaos. Chaos, girl! Huwag niyo ikan. Okay naman. Chaos. Okay lang naman. It's perfect. We listen. We don't judge. Especially today. Glow up is a trend, di ba? Yes. So, true lang. Ang dami naglalabas ng beauty products na kahit saan ka pumunta, they are everywhere. Well, that's where the danger lies. And alam niyo ba, according to FDA Philippines,
from 2021 to 2023, they confiscated over 24,000 unregistered products. Most of them are medical devices, supplements, and others na nakaka-apekto talaga sa health natin. Grabe naman, research lang ginawa mo yan. Oo. Na-enlighten mo ako dun, Napaka-informative naman. Napaka-knowledgeable mo naman talaga. Can you imagine guys, ipapahid nyo sa katawan nyo without being checked ng any dermatologist or registered doctor? Akala mo serum, cooking oil pala. Ang lagkit nun sa katawan Totoo. Yan na nga eh, we didn't know pa kung safe yung product na yun. Kasi kaya natin pinapurchase kasi sobrang ganda ng packaging. And Tama. ng reviews niya online, di ba? Totoo. Parang yung ex-boyfriend ko lang. Beautiful inside but harmful outside. Grabe lang ang hugot na yan. Beautiful outside! Ayos na yan. Harmful inside! Okay, we listen and we don't judge. And also, di ba, pinapromote pa ng mga influencers na maraming mga subscribers and followers. So, ibig sabihin, makakakuha sila ng mga buyers talaga. Oo. Yes, so we are unapproved cosmetics. Okay naman. Okay, go. So our unapproved cosmetic products are everywhere. Did you know that May food study and siya. drug... Oh, tama. Did you know that Food and Drug Administration, sorry, my mistakes. In some countries like US, parang may limited powers lang pagdating sa mga cosmetics. True. Yes. Parang FDA, more like F for failed. Okay, maybe, okay, maybe not failed, but definitely limited in the power. Babasahin ko na tong research ko. Okay. Humanda kayo. According to study, the International Cosmetic Regulatory Framework by Nicholas Sean Wenes, 2023, ang FD&C Act or Food and Drug Cosmetic Act in the US, hindi ganoon kalakas sa kapangyarihan niya sa FDA pagdating sa mga cosmetics compare sa food and medicine. The FDA more on nakafocus sila sa pag-avoid ng misbranding and adulteration. Ibig sabihin, kumikilos lang sila pagkatapos labas na yung product sa market at kung may maling label or harmful na ingredients. Grabe yung Parang ang research late yun, naman ah. ng action, no? Oo. Diba? Parang taga-ayos lang ng gulo after ng gulo, di ba? Tama. Parang may limitation sa pag-control ng beauty, di ba? Hindi pa natin mga natangkilik ang products na galing sa ibang bansa, di ba? Yes. Favorite ko yun kasi parang important siya. Lakas Oh, makasyal. di ba? Agree. Ang nakasama kasi talaga, di ba, makasyal, maka-cutesy, demure. Kapag Tama. mga imported yung products, even though na 100 pesos mo lang naman siya binili. Ang lala niya. Ang mura lang. Gosh! But here in the Philippines, cosmetic companies must secure a license to operate, or also known as LTO, from the FDA before manufacturing, importing, distributing, or selling any cosmetic products. At marami pa rin mga makukulit na sellers na nagbebenta pa rin ng mga products kahit hindi naman FDA approved. True. Sa true, iniisip lang kasi na ibang sellers na mag-earn lang ng money without thinking na the effects of the products na binibenta nila. Uy, totoo. Exactly. At ito pa, sabi ng FDA Advisory Number 2020-800 states the importance of post-marketing or post-marketing surveillance or PMS for cosmetic products under Republic Act Number 9711. The FDA conducts PMS to monitor compliance, which include product verification, handling consumer complaints, and ensuring product authenticity. Meron pala mga laws na ganito, no? But some of our suppliers are not following it because all they want is kumita. Yes. Oo. Yeah. So it's like pagpapayaman lang without knowing the impact of the product sa mga bibili or sa mga gagamit. Yes. Lalo na ngayon, so many cosmetics in the market. Yeah. Grabe no, parami yung mga beauty products na kumakalat and tumatalamak na sila na magkakos ng damage sa mga tao. Yes. Mas difficult na for FDA na i-regulate ng mga beauty products.
nowadays masyado nag-bloom ang mga product na makapag-glow up daw. Dami pang influencer na nag-endorse nun. Tapos, syempre, di ba karamihan sa atin? Karamihan sa endorsers or influencers, madaming taong pagkakatiwalaan sila. Agree. Tapos yung ibang mga influencers dyan, imbis na gamitin nila sa good way yung pagiging sikat nila, mas ginagamit pa nila ito sa pagpapalaganap ng mga hindi... Kita-kita lang. FDA, Kita lang. diba? Money. Tama. Tsaka some sellers naman are only for the money and have a little concern for the safety of their customers or the quality of their products. Yeah, you're right. And you know, according to Monique Bonsalido, 62% of Filipinos believes that affordability comes first when it comes to making purchase decisions. So, budget muna. Like, Parang ganun ako. Budget. Totoo, pero kasi sometimes mas mura nga, almost the same price. Pero isn't it fishy? Mamaya sa sobrang pagtitipid natin, sa iba tayo dalhin ito. yes. Mapunta ka bigla sa emergency room na. Oo, kasi sobrang dami mong Diba? pinakain. Ginagamit. So, guys, mag-ingat tayo. Think twice and be wise. Huwag tayong magpapatila sa mga uso-uso na yan. Unahin muna natin yung health natin. Kung ayaw natin mapadala tayo sa ospital, Huwag sa tayo mura, dyan. guys. Oo, Huwag namin sa gas mura. after. Maganda ka nga, bulok ka. Ay, grabe ka naman. Hindi ba Nabulok yung mukha gawa ng pegging products. Diba? Since we're talking about that, let's also talk about those risks of unapproved product that we often use. Like, do you guys think na using unapproved product will cause something bad in our health? Yes, Yes, definitely. oo, syempre. Diba? Like, ano kaya yun? Well, of course, because sometimes, diba, gamit lang tayo ng gamit without checking or knowing kung ano yung mga pwedeng maging impact or cost nito sa atin. Especially sa katawan natin. Yes, agree. Lalo na yung mga lip tint and lipsticks na nilalagay natin kadalasan, hindi natin alam na nagko-contain pala siya ng harsh, chemical, and toxic ingredients. Yes. Diba? I also read it on X nga that according to Dr. Winlove Mojica that one of his patients got severe skin reaction like itchiness, ano pa ba yun? Yung something na nagkakos talaga sa balat nila. Kasi nga, Mga rush, diba? Oo, irritation. irritation. Rashes. Balat, yes, rashes. nag-cause talaga sa skin niya. Kasi pala, binili niya pala online. Turns out, yung FDA agency pala against with that product. Kasi nga, hindi ma-assure yung safety na to sa customer. That's why. Grabe yung risk pala niya, no? Yes, definitely. Especially if yung mga product na nabibili natin. Yes. Is na-stock na pala siya and we use it without knowing na nagkaroon na pala siya ng mold and napasukan na ng bacteria which might cause skin reactions sa balat natin and breakouts. Grabe, no? Your packet is safe, but the damage it causes your skin will cost 1,000. Diba? Ano ba yung nagastos mo sa Oo, pagpapakit? diba? Diba? Pero guys, also by doing some research, I found out na meron palang mga injectable skin whitening products. Siyempre, pag sinabi nating skin whitening, naiisip natin na pampaputi ito. Yes. Gluta drip. O, di ba? That's gluta drip, guys. Pero sa ibang bansa, may mga kasama siyang drugs, which is, pag in-inject siya, nagdadala siya ng significant risk for consumers. Meron dito mga side effects, katulad ng ranging from nerve and blood vessel. Ito yung pagkakaroon ng toxic systematic reaction. Meron din dito, nagko-contain siya ng human placenta. Meron din mga sinasabi ng FDA na meron tong harbor microbes na nakakakos ng infections, including hepatitis, HIV, and herpes. Diba? Grabe. Ano na yung Hindi siya na-cure. Diba? HIV, wala pong Grabe ano yung sa ngayon. effect niya sa skin Grabe. talaga. So, syempre, lastly, di ba? Syempre tayo, student pa lang. As a student, do you agree na kung saan mas mura, doon tayo bibili? Syempre, wala pa tayong budget sa mga Oo, branded. yes. Siyempre, sino bang di mag-a-agree doon dito? Mura na yun eh. Naman, eh, kung saan lang yung pasok ng pera mo, bakit hindi, diba? Oo nga, tsaka pa, uso ngayon nagbi-video online, di ba, na ginagamit yung product. Tapos,
sasabihin effective in maganda rin sa katawan. Tapos yung iba nagsasabi na na mga ingredients na cash effective raw, like mga aloe vera, fragrance, etc. na very convincing na talaga, di ba? Oo. Sobrang dami Di ba meron ng kapag ingredients. maglalagay ka ng reviews dun sa binilahan mo, kapag nag-attach ka ng pictures or video dun, parang meron kang earn na 1 peso. Oo, Di ba? 1 Parang peso. At saka ano, Oo. saan ka naman makakakuha na 3 days lang? Effective Oo, din. di ba? Masyadong ano. Grabe yung Ultra Pro parang Max ganyan. ang effect. Tsaka yung mga nag-endorse natural na makikinis at mapuputi. Like, girl, makikinis yung iba yung ginagamit maputi ka na yung before, Yes, diba? oo. Tapos malay mo, filter lang yun, no? True. Daming na gagancho sa online. Totoo. Tapos, alam mo, may nakita nga ako sa TikTok, yung influencer, syempre nagbebenta siya, di ba, online. Nakita ko yung, alam niyo yung clay mask na patok siya sa TikTok ngayon na Oo. nilalagay sa mukha, and sabi doon na nakakaputi daw siya, nakaka-moisturize ng balat. Syempre, di ba, ang ganda ng review ng product. Syempre, as someone na gusto makiuso, tinignan ko. Which is, sabi naman doon, good daw sa mga skin ng tao. Pwede siya sa 15 years old to pataas. And also, maganda daw siya like, sa mga acne prone. Syempre, as someone na gusto makiuso, tinignan ko. Turns out, hindi pa na siya FDA approved. And nakakaano siya, nakaka-breakout siya, nagkakos siya ng lalong, lalong lalala yung acne mo, di ba? MG girl, so scary. True, nakita ko rin yan. Tapos ang dami pang influencer na nag-endorse nun. Tapos syempre, di ba, karamihan sa endorser is influencer. So madaming taong pagkakatiwalaan sila. Pero pag chinek mong maigi yung ingredients, meron pala siyang unsafety ingredients na kasama like parabens, artificial fragrance, phthalates, and many na more na maaaring mag-cause ng damage sa skin natin. Diba? Yes, di ba? Mas scary pa sa Halloween talaga, diba? True. Guys, I found skincare pa naman the other day and I ordered it already for me to try. It promises to help me boost my confidence for having earthy skin. Pero yung product na na-try ko, it's caused me irritation sa skin ko and ang dami kong breakouts. Mas lumala siya rather than before. Grabe. And then yung skin ko sa face, nagda-dry talaga siya. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Uy, same. Bumili din ako ng lotion online. Kasi sabi doon, nakaka-white ng skin, nakakakintab, tapos nakaka-healthy ng skin. Pero nung tinry ko, nung nag-patch test ako, nagkaroon ako ng rashes and ang kati-kati niya as in sobra. So, syempre, anong aasahan natin sa 100 pesos na lotion, di ba? Ako naman, bumili ako ng alam mo yung nasa sachet na soap. Tapos Yes. nakalagay doon, 3 days na puputi. Agad. Tapos nakaka-lighten down ng pimple marks. Bumili ako, trinay ko. After 3 days, akala ko whitening. Parang lalo naman lumala. Nakita Sabi, ko breakouts. sabi nila daw yung mga dead skin cells. Oo, Mawawala. Tsaka yung blackheads. Kasi hindi lang sa Lumala, skin diba? barrier mo. Oo, di ba? Ako din. Bumili rin ako ng ng moisturizer. Maganda yung packaging niya eh. Sobrang parang wow, yaman. Oo, Nakasresh nakasresh. Yung tinry ko siya, okay naman nung una, pero parang pag tinry mo pa ulit siya nung the next day, ang lagkit niya sa feeling, tapos parang namumuo siya. Then, pag parang yung pimples ko, di ba wala ka namang pimples, magkakaroon ka Oo, na ng magkakaroon. pimples. True. Di ba? Na-irritate yung balat. Ako naman yung naranasan ko dyan, nakakita kasi ako ng lipstick online. Ang ganda ng reviews niya. So, nag-try ako, in-order ko siya. Tapos nung dumating, syempre, i-try mo kasi ang ganda. Yes. Trinay ko, yung nangyari, na malat yung lips ko, nag-itim pa siya. So, akala ko ang ganda. Hindi naman pala. Kabalik Diba? Parang Yung diba? hard try niya, sabi na sa review, ay, nakaka-glossy ng Oo. lips. Parang kang kumis Soft ng to. lechon. Diba? Kabalik taran, like as in super dry. Parang nag-Il Nino na sa ano mo na. Labi mo. Pero, yung in-order mo nga, di ba? Check mo ba kung
if it's FDA approved or Hindi not. na eh. How to spot ba na FDA approved yung mga products? I don't know kasi if FDA approved ba yung nabili ko or hindi. Oh girl, before you try applying skincare, let's make sure na legit and FDA approved dapat. Agreed. Because some sellers claim that their product is FDA approved, but have some harmful ingredients in it that make unsafety for the customers. Like what, babe? Like parabens, artificial fragrance, phthalates, and many more. Ang dami, as in. Diba? Sobrang dami. Makikita online. But how do we even do that? Madali lang ba malaman if FDA approved yung isang product? It seems so complicated kasi. Girl, ano ka ba? It's easier than you think. First, whenever you want to buy something, lalo na sa mga online platforms, you need to look for FDA's approval. Yeah, Diba? you're right. And don't just rely on the product description that you see. For you to be able to spot legit product, go to FDA website. They have a database where you can search for their approved products. You just need to search verification FDA.gov.pa. Yes. Pala pwede mag-search. Parang nahihirapan tayo Nakalimutan ko yung FDA. Oh my gosh. I don't know that much about the database. Thanks, girls, for informing me. You're welcome, Kat. Yeah. Also, check their detailed information about their products. Every market should list all ingredients clearly. Be aware of that and avoid anything with both detailed ingredients. Another thing to look for is to check the seller's reputation. Hindi na ibig sabihin, nag-sell lang siya dyan, ano na siya, legit na siyang And seller. also yung mga owner daw ng mga skincare products is wala namang background ng Diba? medical field. Kailangan diba? talaga check muna natin mga ganun. Parang Check mo muna through Diba? online. Parang nag-experiment na lang sila sa Oo, mga diba? tao. Kasi papatry nila din. Oo, Iba yung ganun. epekto. True. Diba? Like, itetest yung glutathione sa betadine na may water. Like, Diba? girl, hindi yun doon. Hindi yun para doon. I agree. But what about those claims they make like you will have clear skin within a day or 1 week after you use their products? It's either fake or it's their strategy to catch the attentions of the customers. Because nowadays, people are easy to fool. They immediately believe what they see and hear. As in, grabe. Kasi ngayon naniniwala na talaga online eh, di ba? Marinig mo nga lang na buntis si Anes. Oo, Hindi ko kwento mo naniniwala na. na. Wala nga lang fact check, di ba? Oo. Yeah, so we should do some research before doing anything or buying anything. I mean, be critical and be wise True. because some positive reviews are even fake. Hindi naman porque Yeah, nag-review tama. sila, totoo na, di ba? Yes. Siyempre, ginagawa lang nila yun Para para sa maka-gain points. some Oo. points, like vouchers. At saka, di ba, ang obvious naman na napakaliit ang mura sa Mura. compare mo sa Sa mahal. totoo. Yes. Diba, and compare prices, if deals too good to be true, it probably is. Most not legitimate products have a friendly prices. Sabi nga nila, ang mas maganda, mas mahal. Ganon. That makes sense, sister. Better tayo mag-spend ng malaking money sa ikakaganda talaga natin than naman sa pagpapa-hospital, di ba? Kasi nga, Yes. True, yung gastos mo 100 pesos Yeah. para sa rejuvenating. Tapos sa pero hospital 100K. Oo, magpapacheck up pa lang 800 na, Diba? di ba? Yeah. Kaya dapat huwag tayo mahulog sa mga marketing Yes, strategies. tama yun. True. Yes, it's better to be safe than to be sorry. True. Guys. Thanks, girls. This is really helpful. Now I'll be more wise when buying something. You're welcome, Thank ladies. you so much. Girls Yeah. helping girls tayo dito. Oo. Dapat lang. Kasi, para sa tayo magaganda dito, Oo. guys. So, tayo man, Anytime! Happy slay, girlies! We're the slave. Yes. So, since many people have used products that aren't FDA approved, like cosmetics, skincare, oral capsule, and many more, Let's not blindly believe everything we see online about their effectiveness.
Just because it works to someone, hindi ibig sabihin na mag-work din to sa atin. Especially if it's not FDA approved and unsafe ingredients. Before buying any product, always make sure it has FDA approval and got tested by the licensed doctor. True. Yes. Diba? The effect of using non-FDA approved products can be harmful. You may experience skin irritation or lifetime skin damage. Di ba? Ayaw naman natin. Katakot naman, imbis na gumanda, no? Imbis Lalong na lumala. may lang yung i-cure Yes. mo, mas mong bomba lang naman, Yes, di ba? Laking gastos nun. Yes. Lalong lalala siya. Diba? Diba? It's best to check the products you want to try before buying them. And it's better to be cautious in buying products or using products. Especially sa mga glutathione capsules dyan, it's more dangerous kasi kinukonsume natin to orally. And it may damage our organs. Yes. So it can affect our kidneys or other organs if we continue taking non-FDA approved products, lalo na pag oral, di ba? Oo. So be wise in everything, guys. Viewers, let's prioritize the safety of our skin and take care of our bodies like how we should take care of our relationship. Guys, always remember, in this world, appearance matters a lot. Many people value looks over personality because looks are what they see first. So don't buy products that aren't FDA approved to keep your skin safe. Much better to be consult a licensed dermatologist before buying products online. Lastly, make sure to be wise enough, do some research about the products and how it was made and safe for all skin types, and no harsh chemicals on it. And lastly, I am Alena Bigorata, your lovely sister. And this is Kat! And I'm Elise. And I'm Hillary. This Jean. And this is the Glow